Tanet, Mm. sinong Valentina yung naabutan mo na sa Darna? Yung ano ba, yung kay... Si Janela na. Ah, Si Janela na. Siya lang yung, talaga? she's the only Valentina I know. The only other Valentina I know ay yung drag queen na ano, she wants to keep it on, please. Talaga? Parang nakwento mo sa akin isang araw yung kay Nanette Medved na ano. Hoy, Na- who's the Naked Bed? I don't know her. Sabihin mo yan sa kwintas mo. Ayun ka. Galing tong Kenya. Sorry. Kanino? kahit mukhang galing SM Kultura. Galing Kenya. Kanino yan? Kenya. Yeah, galing. Oh, corny din. Wale. Anyway, babe, tayo dapat today. Nakaka-excite yung guest natin kasi kung napakinggan nyo na yung latest single niya. Actually, June, ang tagal na dapat nitong recording natin. Buti finally nag-align ang aming schedule. June 2024 niya ni-release. Tapos, may music video yung Hey You. Tapos, nakaka-excite kasi yung uniform nung St. Paul. yung uniform ng St. Paul, parang St. Paul except for the bow tie. Kasi St. Pauline yan din ako. St. Paul Pasig ako na. Oh, really? So yun, nakaka-excite. Yes! Pero wag na natin tanungin kung anong year. Kung Actually, yung kasi pareho tayo ng alma mater. Oh. Actually, yung Hey You, yung music video, pinalabas nung Pride PH. Yes! Doon siya totoo. premiere. Oh. Alam mo ba, Ding? Nagtitilian yung Oo. mga bakla doon. Mga bading, oo. Mm. Nakakatuwa. Nagulat ako ng na doon pala i-release. Nakasked ba talaga yon or biglang naisip mo na lang na doon na i-release? Talagang, paano ba? Nung nag-meeting kami ng Star Music, naisip ko, nag-meeting kasi kami syempre. Tapos naisip ko parang gusto kong gawing bading yung music video. Tapos, buti na lang on board sila. And then, I think sila yung nakaisip na parang, what if i-align na natin sa Pride? Because I was supposed to perform the prior year. Tapos hindi natuloy. Sabi ko, what if ituloy natin this year? Tapos doon natin i-launch yung music video. Tapos yun na. Na-align na lahat. Oh, yung galing. Nakakatuwa. Sobrang naging pasabog. Yeah, parang naging gift ko. Afternoon yun eh. Oh, afternoon yun, 'di ba? So may mga pasabog bago bumuhos yung ulan. Oo, kasi hapon pa yun. Nakapagpasabog si Janela. Oh, hapon yun. Naalala ko Oo hapon nga. yun. Tumawa Tsaka ako. yung So last proud. last frame kasi ng music video, yung magkikiss sila Oh. ni Jean, tapos biglang nawala, nagtilian yung mga bakla doon nung nawala yung nung hindi natuloy yung kiss. Kabang-kaba ako nun kasi I was thinking, paano kung hindi marinig? Like, paano kung hindi maganda yung screen? Paano kung hindi nila makita yung music video? Buti na lang naintindihan nila. Nanonood, At saka meron parang pang feeling ko statement. sinisate na lang nila yun. So, dun ba, nung pinalabas ba yun, nandun pa rin yung statement na love is love, Yes. regardless of who it finds. So, nakakatuwa. I'm sure, sobrang patok na patok noon. Patok na patok. Ang luman, patok na patok. Patok sa mga chikiting. Sige, pakilala muna tayo. Hello muna sa 112,000 tayo dito sa Zoom and sa Discord. From 62. our Discord moderator, nakaka-birthday lang kahapon, Gio, 62,000 tayo sa Zoom. So, 170 plus, 72,000 plus. Thank you guys! At karamihan dito mga first-timer because of Janela. Thank you, Janela. Yes. Mamaya, chikahin natin siya about the music video. Nasa YouTube siya guys. After nito panoorin nyo, magbibigay kami ng snippets nito later. Kakatuwa. Okay, sige, pakilala muna tayo. Papakilala lang tayo, Janela. Jaya pala ang tawag kay Janela ng mga fans niya. Yes. That's my nickname. Sige. Ako si Tonet at pareho kami ng high school ni Janela. Nauna lang ako ng mga 3 years. Thanks. Joke lang. Pati si Janela hindi na rin naniniwala. Basta wag na kayo magtanong kung kailan, kung anong year. Pero I'm sure may mga nag-overlap kayo mga teacher. Oh, go, ikaw, JP. Ako si JP at tulad ni Janela dun sa music video na wait lang. Na ano na rin ako, nasa pool na rin ako ng bola.
Buisit. Okay, go, Janela. Go, Jaya. Hi, I'm Janella. You can also call me Jaya kung close tayo. And I'm from St. Paul. Yes. St. Paul, Pasig. Yes. Pareho ng Pasig. uniform. Yeah. Yes. Pareho ng uniform nga nung nandun sa Pero music video direct, ng Heyu. Except for the you're also for the from ganun. Pasig. Yes, from Pasig ako. Hindi ko alam kung sino yung mga teacher natin na pareho. Miss Pike? I know Miss Pike. Yeah. Yes, Naabutan ko siya. Miss Pike. Hi, Miss Pike. Oh, di ba? 2 years lang talaga yung tanda ko eh. Like, Ito si Miss catching Pike. up sila eh. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Podcast presents Rocket Rocket Pamor, Pamor, shooting a and shooting taping and memoir. memoir. Yes. Part- ano- ang part na to? something. Part Featuring 65. Janela Salvador. Something like that. So para sa mga bago nating listeners na pumunta dito because of Janela, ang Rocket Pamor, Shooting and Taping Memoir, isa sa yung series dito sa podcast na nag-share kami, especially yung mga guests namin, lalo kung galing silang sa pelikula or TV na industriya, ng mga memorable, sometimes funny, sometimes a little heartbreaking na mga na mga moment, heartwarming, na mga ganap sa shooting at taping. Pwede rin habang nagda-dubbing ka, pwede rin habang songwriting, nagpe-pre-prod, ganyan. Or music, or sa music video ng Heyu, ganyan. Kung nakailang Or sa takes music ng video ng Heyu. nakailang takes ng sapul Oo. ng bola, ganyan. Ito talaga yung bola. At saka kung paano niya Mga napapayag lima. si Jane. Subukan niyang hindi pumayag. Diyos ko. May death threat pala. I threatened her. Wala palang choice si Jane. Sige, mamaya pag-usapan natin yan. O, ikaw, JP, meron ka bang Ang dami na kasi namin. Ikaw sa totoo lang, kagagaling mo lang ng shoot, di ba? Oo, nagaling Oo. ako sa set ngayon. Tapos babalik ulit ako mamaya sa set. Mm. Wala ka, JP? Wala pa ako naiisip. Ikaw muna, ako Wala ka nag-open pa. eh. Ah, sige. Ito, nung shoot namin ng The Kank Show. The Kank Show starring Maris Racal and Angelica Panganiban. Still showing yung series na yon sa WeTV. Yung character ni Angge, si Doc Cara, meron siyang pet. Yung pet niya pusa, may pet silang pusa. Actually, character ni Angeli Bayani. Basta ang tawag doon sa mga ganon sa pelikula ay picture animal. Mm. 'Di ba? Mm. Merong picture vehicle, tapos may picture animal. So, yung picture animal namin, picture vehicle yun yung mga, kunyari, kotse, ganyan. Kotse, kunyari, Janela's car, ganyan. JP's SUV. So, yun yung picture vehicle. Yung picture animal namin, pusa. Di ko alam kung bakit pusa yung, ko. Basta gusto ko lang merong pusa. Di ba ikaw nagsulat doon? Ba't di mo alam? Hindi, di ko nga, kasi dapat nga, di ba, wala. Kasi nga, ang hirap talaga ng ang hirap ng Oo, may ng picture animal. Ang hirap ng may Oo. pet sa sa shooting kasi, syempre, di naman nila alam na nasa shooting sila, di ba? Pag gusto mo silang, yung aso gusto mong tumahol, syempre, di naman nila alam na kailangan nilang tumahol kasi hindi naman sila trained. So, anyway, so sabi ni Angge, dahil nga isa yun sa mga, sa mga hawak-hawakan niya, meron kasi siyang pusa, si Angge. So, sabi niya, what if, yung pusa na lang niya. So, vinolunteer niya yung pusa niya. Tapos, Meron naman kaming pusa na picture animal. So, sabi niya, hindi yung pusa ko na lang kasi pandemic yun eh. So, matagal kaming mawala lock-in. So, parang may excuse siya para dali na lang yung pusa niya sa So, ginamit namin. Pero yun nga, syempre, si Cindy, yung pusa, hindi naman, yung amo siya niya, trained. artista. Pero syempre, di siya artista. Mm. So, Oo. tapos, so, meron kasi siyang kailangan gawin na parang pagpasok nung character ni Angge, lalabas siya dapat. Lalabas siya dun sa niya. Tapos, parang magtitinginan sila ni Angge, tapos aalis siya, something like that. Pero, syempre, nakakailang take na, hindi pa rin wali. Syempre hindi alam ni Cindy, parang magsa-sound effects na lang si Angge na parang ganon para lumapit sa kanya, pero ayaw pa rin. So syempre nakakailang take na hindi namin mabuo yung eksena. So sabi ko, dahil nga kailangan next sabi ko, sige, na lang, hindi na lang lalabas si Cindy. Parang yung pusa, nandun na lang. Parang hindi na lang siya part ng eksena. Parang pinako ko na lang. Kaya na lang, may insert na lang ako, nasa loob na lang siya. Hindi na lang yung totoong
Kasi parang magkakatitigan sila, parang ganun, tapos aalis. Tapos sabi ko, kasi siya yung caretaker nga, di ba? Walang ibang caretaker kundi siya. Sabi ko nga sa kanya, dapat may ibang caretaker. Siyempre minsan, naka-call yung pusa niya, hindi siya naka-call. So ang ending, pupunta pa rin siya sa set kahit hindi siya naka-call. Kasi namatik sa kanya. Walang bantay. Ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Hindi ka naman naka-call as Doc Karen. As caretaker siya naka-call. Anyway, sabi ko kay Angge, so kinausap ko siya as caretaker. Sabi ko, Angge? Angge, sorry, tanggalin ko na lang sa eksena si yung pusa, si Cindy. Hindi na lang kasi ang tagal niya, hindi niya makuha. Pasensya na, ganyan. Sabi ni Angge, nilapitan niya yung So, pack up na si Cindy. Naghintay siya na matagal for that one scene, tapos pack up na, hindi ko nakunan. Sabi ko, sorry pack up na yung pusa mo, Mi. Pwede mo nang papahatin na lang natin, natin sa PA, ganyan. Sabi si Angge, gaga. Pumunta siya kay Cindy, sabi niya, Cindy, wag ka ma-hurt ha. Cindy, wag kang ma-hurt. Ganito talaga sa showbiz. Minsan, iko-call ka, tapos ipapack up ka. Wala ka na bigla sa eksena. Pasensya na, Cindy, ganyan talaga. Ayun lang. Tiwang. Tiwang si Angge. Hindi mo namin nakausapin niya kasi nga baka... Kasi si Cindy, actually, kapag walang camera, very expressive siya. Puntahan niyo yung IG ni Angge pag nakita niyo yung itsura ni Cindy. Very expressive na artista. Parang siyang yung pusa na snobbish. Yung parang, sorry, hindi ako Anong klaseng hindi cat ako siya, normal Direk? na pusa. Persian cat. Hindi ko Persian. alam eh. Yung gray. Basta color gray. Color gray na parang maganda yung eyes. Maka-Persian niya. Nung nagpunta ako sa bahay niya, si Cindy, very maarte. Alam mo yung parang, kung artista siya, parang gusto niya mag-isa lang siya sa air content, ganun. Ganang artista siya. Merong mga parts, parang ang ginagawa ko, sa wide shot, nandun si Cindy, parang hawak-hawak siya ni na Angeli Bayani, tsaka ni Angge. Pero pag nag-tight na ako, supposedly yung tight, so yung tight, mas malapit na shot yon, di ba? Supposedly medium shot. Pero ang ginagawa ko, tina-tight shot ko na lang. Hanggang dito na lang ni Angeli. So, kunyari, gumagano na lang yung kamay niya, ginagalaw niya yung kamay niya, pero wala talaga siyang hawak na pusa. Kasi nga si Cindy, pinack up na niya yung sarili niya. So, naisip ko rin, kasi ako naman yung attitude si Cindy. Kasi naisip ko, ako naman yung nagsulat nung eksena, bakit ko ba napili na pusa? Kasi actually yung pusa, parang mas mahirap siyang i-direct kaysa sa aso. True. Mas Parang yung mahirap. aso, parang kaya mo pang kausapin. Yung pusa talaga, parang wala talaga siyang pake. Parang Tsaka aso, iirapan wala ka lang pake. noon. Oo, parang, okay. Dito ba hindi pwedeng tumae? Dito ako tatae. Ganun yung mga pusa. Wala silang pakialam. Ito yung sa akin, dahil nga, ang dami ko na rin na kwento. So, ito kwento to ng iba. So, sa TV. Shoot ng TV. So, shoot ng TV. So, di ba kapag TV, sobrang mabilisan kasi nga, minsan shoot to air, ganyan, or ang daming sequences in a day, ganyan. Ano pa to, wala pang pandemic. So, mas malala yung number of sequences, number of working hours, ganyan. So, may eksena na brown out yung scene. So, ang tagal mag-set up nung DOP, nung lighting director, ang tagal daw mag-set up, ganyan. Tapos pinatanong nung director dun sa PA on set, parang, patanong nga bakit ang tagal-tagal ng setup. So, pumunta yung PA, ganyan, tinanong yung lighting director, yung LD, kinausap nung LD yung director. Sabi, Direk, tapos na ako mag-set up. Tapos sabi nung director, bakit wala akong makita ang dilim-dilim? Sabi nung LD, Direk, kasi di ba brown out? Oh my God, alam ko yan. Alam mo to? Literal daw na madilim. Ang lungkot. So wag na natin sabihin kung ano. Parang alam mo ba, Janela? Sino? Urban legend yan. Basta. Oo. Yun lang yung kwento ko. Tawa lang ako ng tawa nun. I think same to ng director nung nakwento ko yung sa mga tent dati. Yung kita yung tent, tapos parang oo nga kita. Tapos tuloy lang sila sa shooting. Huwag kang epal bading.
O, go, Janela, Okay, yung sige, sa'yo. go, Janela. Ito Isip na. ako. Ito na, Janela. Malalaman natin. Pwedeng tungkol sa shoot ng Hey You or Under Parallel. Siguro sa actually ang dami kong naiisip sa Darna. Hindi sa G, Parallel, oo so nga, sorry. G. Oh my God, totoo. Sige, ano ba unahin ko? Uy, ang dami. Ang dami! May listahan pala. Oo. Ito, kasi, nung syempre snake woman ako sa Darna. So, lagi ako naka-contact lenses. So, lagi ako naka-costume. Tapos yung contacts pala, nung una hindi ako na-inform na yung contacts pala, pag sinuot mo yun, kasi diba slit lang siya. Sinuot mo pala siya, iikot-ikot siya the whole day. So, minsan, as in yung line, gumaganon. So, minsan, magkaiba na sila ng direksyon. So, magkaiba sila ng direksyon. Ang dami kong tinitingnan. Ganun pala yun. Oo, so kada take, kailangan ko siyang ganunin. Ayusin. Ibalik. Tapos ganun na ulit. Ano pa ba? Meron ding one day sa Darna na ang daming, so many things were going wrong. As in, sunod-sunod siya sa isang eksena, wala nang tumamang nangyari. Parang, first of all, nasa gubat kami, tapos naka-costume ako. Tapos yung markers ko sa ulo ni Valentina, wala sila nung time na yun, wala pa silang totoong markers na pang X, pang, tawag doon? CGI. Mga X-marks, CGI. Yeah. For the Okay, snakes. okay. So, ang dinidikit nila sa ulo ko, alam niyo yung sticker na pang lamok? Yung nakadikit sa ulo ko, madami. Yung merong layon, gano'n. Oh my Oo, God. malapit pa lang ako, naaamoy niyo na yung citronella. Tapos wala nang lalapit na lamok sa amin. Inaubos sa'yo. Yeah, so suot-suot ko yun. Tapos nasa gubat kami. Tapos yung contacts ko, ganun ng ganun. So, ganun ako. And then, umulan. Umulan habang nandun kami. As in, bumagyo talaga. So, lahat kami sumilong. Tapos hindi ko pa shot. So parang it was the shot ng mga goons. Kasi yung eksena, kinidnap ako. Kinidnap ako ng mga goons. Ang kapal naman ng mukha nilang kidnapin si Valentina. Kaya, hindi pa nila alam. Hindi nila alam. Hours ni Valentina. So, kinidnap nila ako. Tapos, shot nila. Tapos, ito na yung shot na pinapatay sila ng mga ahas ko. So, yung isa parang sasabit ata sila sa puno, tapos malalaglag, parang gano'n. Or basta nakasabit sila, kailangan nakahawak silang gano'n. Tapos, iko-cue nung AD namin, release. Malalaglag silang gano'n. So, una, ba't ka tumatawa? Direk ko wala pa eh. Parang joke time. Nakakapit sila. Kaya naman nila, pero hirap na sila kasi pang ilang take na yun, nakakapit silang ganun. Tapos sabi ni Direk, release! Tapos yung isa, nag-release, nalaglag. Tapos yung isa, nakaganon lang siya. As in, namumula na siya. Tapos nakaganon lang siya. Sabi niya, release! Gumaganon siya. Tapos cut! Nag-cut na. Sabi, ba't di ka nag-release? Direk, kala ko freeze. Akala niya freeze, kaya kumapit siya ng sobrang nahirapan. Sino ba yung kasalanan? Bingi. Sinong nabingi? Bingi o yung KD o yung nabingi? Yun lang yung unang nangyari. Oh my God. Yung pala yung una nangyari. Yeah. Tapos may running joke kami sa set. Pag eksena ko, lagi kaming nilalangaw. Hindi ko alam kung bakit. As in, laging may langaw. So, yun pa yung isa sa mga struggles namin. Na-mention ko lang. Tapos, wala lang. Para lang may struggle. Wala lang. Trivia lang. Intermission number ba? Parang gano'n. Oo. Intermission na. Sige. Tapos yung next, yung leader nung group nila, parang bubula dapat yung bibig niya kasi nakagat siya nung ahas. So, dapat lalabas yung bula, ganyan. So, hindi ko alam kung ano nilagay nila sa bibig niya. Pero, dapat ita-timing niya yun, diba, na Sabon? Sabon pala talaga. Ayun. So, sobrang daming take, tas refill sila sa bibig niya. Umabot sila ng yung bula sa bibig niya. Natakpan na yung buong mukha niya. As in, parang mukha na siyang washing machine. Ganon level. Sunod-sunod nangyayari yung mga... Oh my God. Mercury retrograde yan. Oo,
Yun yung Murphy's Law, di ba? Oo. Sa Murphy's Law, sinasabi, anything that can Go go wrong. wrong will go Will wrong. Can go wrong. Sa Murphy's Law. Oo. Parang alam niya kapag, nangyayari yan kapag sa shoot, yung parang pag nagmamadali na, di ba? Or kunyari, pag thesis time, yung pasahan na, malapit na mag-deadline, doon talaga masisira yung internet, di ba? Alam mo yung una kong una kong naintindihan yung Murphy's Law nung pandemic, yung gutom na, ito shooting memes. gutom na ako. Na-share mo lang din. Ma-share lang. din. Oo. Gutom na ako, Oo. ganyan. So, sayang ako, ganyan. Tapos so naluto na. Tapos nung kumakain na ako, para siyang lasang ipis. Oh my God, JP. Tapos, pagtanggal ko ng rice cooker, may ipis dun sa may naluto siya. Dun sa loob ng rice cooker, hindi dun sa mismong bigas. Pero, ang lala talaga. Napakadumi ng bahay mo, JP. Napakadumi. That was then. But now, I'm clean. Oh my God! Sa mga makikikain po sa susunod kay JP, pag nag-offer siya ng kanin, mag-no kayo ha. Bring your own food. Oh my God, JP. Well, buhay pa naman ako. Meron ka raw bang malyari memes? Janela. Oo nga, Malyari. So on the spot siya eh. Ang ikli lang kasi nung time ko sa Malyari eh. Wala, naalala ko lang natakot ako sa multo, like for real. Wala akong masyadong funny memories dun sa Malyari. As a serious Di ba usually, Sa serious serious actress ka dun? At saka naging kapani-paniwala, di ba magjowa sila dun ni Papa P, ni Piolo? Hindi siya naging awkward. Kahit in real life, alam natin yung mga age nila. Nilang dalawa. Hindi naging really? awkward yung... Pero di ba usually, sabi, pag nag-shoot ng mga horror film, parang may nangyayari talagang horror in real life while shooting. Di ba? Meron May ako, nangyari? Ayun ang anuhin niya ni Jay. sa Malyari. Meron? pero hindi sa Malyari. Actually, meron ako from Bloody Crayons pa. Sobrang tagal na. Oh my God, ang tagal na. Oh. Oh my Yeah. God, directed by Topel. Totally. Quart. Yes. Quart. Quart, tas Topel. Bloody Crayons, so mga horror yun. Ready ba ako? Sige na nga, sige, kwento mo. Bilang ang dami ko ng horror. Yung Mm. sa amin kasi parang we shot in, it's the house na lagi siyang ginagamit sa horror talaga. Ginamit siya sa Bloody Crayons, ginamit siya sa Killer Bride, ginamit din siya sa The Heiress. Basta puro pang horror talaga yung bahay. Baka nga nag-shoot na kayo doon. But anyway, so yung bahay na yun may cut-off siya. Ang cut-off niya parang 2 My God, May cut off yung bahay. Hindi yung owner! artista! Yung owner. location. Oo, kayo. Akala ko yung bahay parang sorry. Sorry guys. Taray. I can't Oo, anymore. oo. Get out of my house. Ay, ano daw yung Cut cut-off? off. Ano daw yung cut off? Parang yung cut off, pag sinabing cut off, may cut off yung artista, may cut off yung restaurant. Ibig sabihin, cut off, parang normal na ano lang. Pag sinabi ganitong oras, stop na kayo. Out na kayo. Hindi na mag-shoot yun. Okay. Anong oras yung cut off ng bahay? 2 a.m. 2 a.m. yung 2 2 a.m. Okay. Siyempre, hindi kami natapos ng 2 a.m. So medyo nag-extend kami ng konti. Kasi we had to finish a scene. There was like a scene that we had to finish. Pero hindi naman sobrang lumagpas. But anyway, so lumagpas kami ng 2 a.m. Meron kaming kinukuhanan yung shot, parang nasa may pintuan, front door kami ng bahay. So kita, from the inside siya, tapos kita mo yung labas ng bahay. Kasi may pumasok ng door. Sana naiintindihan niyo yung kwento ko. From the No, inside, kaya pa. Naiintindihan may pa naman. pumasok ng door. So, pagbukas niya ng door, Okay. kita mo yung labas. Tapos backshot namin. Shot nung kausap namin dun sa door. So, okay naman. Nakuha namin yung take, ganun. Pero, ang dami ng weird na nangyayari. Parang yung audio, hindi umaabot sa system, hindi umaabot kay Direk yung audio. Hindi niya marinig, so we have to repeat, ganyan. Pero, tuloy pa rin kami para lang matapos. And then, nung pinipreview niya yung take na yon, may naglakad sa likod. Sa likod ni... Si Ronnie yun eh. Si Ronnie Alonte yung ka-eksena namin. Dun sa... Kasi yung entrance ng bahay, door, tas may stairs pa baba, tas yun na yung parang street. May naglakad dun sa street nung pinanood namin yung take. Pero nung actual, wala naman siya dun. Parang... Siyempre nakikita namin eh. So, wala naman naglakad. So, tinignan ulit namin, meron talagang naglakad. Pero direct imposibleng may naglakad dun kasi
pagtingin namin sa labas, andun yung parang mini generator. Tapos yung lakad niya, parang smooth lang ganun. So wala siyang hinakbangan, wala siyang Nag-float siya, dinaan. ganun. As in, dire-diretso lang siya. Parang sinasabi niya siguro, "Uy, 2 a.m. na. Ba't nandito pa Cut kayo?" off na kami. Oo. Di nyo nilagay sa final. Di nyo nilagay sa pelikula. I think hindi na. Okay, so on a lighter note, Biglang tumahimik. Parang natapos Ba yung yun? eksena. Natapos Kasi naman eksena. namin. Actually, si JP din may mga ganyan din kaso ayaw na niya sabihin. hindi kasi yung sa akin naman, hindi talaga ako mahilig sa horror. So hindi rin ako gagawa ng pelikulang horror. Yung sinushoot namin, rom-com. Tapos bakit kami, Oo nga eh. Minulto, Tapos biglang kakaloka. kasi nga sa Baguio kayo nag-shoot. sa teacher's camp. Anong Pero nangyari? nakwento ko na yun, yung isang kasi nga ang dami rin, series of nakakatakot na mga situations. So sa teacher's camp kami nag-shoot. Tapos may isang talent na bigla na lang siyang, parang hapon na to, bigla siyang hinimatay yung talent as as student. Tapos bigla siyang, sasakali maging tayo, biglang hinimatay. So meron na kaming espiritista on set. Yung mga ganun na kaming level. Kasi ang lala na. Tapos, Kasi marami na nangyayari before. ang dami na nangyayari, ganyan. Oo. So, akala namin sinapian, ganyan. Tapos, lumapit sa akin yung LP ko noon. Sabi niya, gutom lang naman pala. What? Gutom lang daw, nalipasan lang daw ng Alam mo si JP, gutom. ayaw lang niya kasi ikwento yung totoong nakakatakot. Well, marami pa. Yung isang Marami mas ito nakakatakot siguro yung yung kay pinaka JP. siguro ito yung Totoong pinaka nakakatakot, baka nakakatakot. mamaya gutom na naman yan ah. Hindi, totoo na to. So, Oo. may mga tracking scenes kami along session. Ano yung tracking scene para mag-get sila? Yung tracking scene, so kahit anong moving vehicle na shot, so tracking, sinusundan yung moving vehicle. Ganyan. Yung camera nasa follow vehicle. So yung camera Okay. nakasakay siya sa van na sumusunod dun sa FX. Nandun yung camera, yung DOP. Oo. Oo. Ang nagda-drive si McCoy. Tapos sakay niya si Paolo. Tapos parang yung eksena kumakanta, masaya. Tapos na to, madaling araw, parang hindi na traffic sa sa session, ganyan. Tapos yung eksena kumakanta sila sa FX, ganyan. Tapos biglang pinatigil, as in tuloy-tuloy, smooth yung shoot, ganyan. Tapos biglang pinatigil yung Yung shoot. shoot nyo. Oo. Oo. Tapos ang sabi, nakita niya raw kasi na tumalon si Paolo dun sa bintana. Oh my God! As in, ang lala. Tapos parang kami, Sino nakakita? yung espiritista on set. As in, parang kami, okay, balik na tayo muna sa HQ, ganyan. Ang lalati. Sobrang, Oh my God. Oh my God! so kahit si Paolo, as in, siya, takot talaga siya. So nanonood siya ng scene. Nanonood siya nung TV, nung monitor. Hindi, nasa eksena si Paolo, tsaka si McCoy. Hindi, yung espiritista. Hindi, as in, nakita niya, parang Ay, nakita pinapanood niya niya lang in real life. in real life. Hmm? Ayoko na. Oh my God. Ano yan? Yun yung I think, pinakamalalang kwento Babalik. sa kanya. Boy, babalik pa naman din ako sa set. Magdadrive dapat ako. Naku, baka may tumalon. Magagrab na lang ako. Baka may tumalon pa din. Ay, yan. Ba yan? Ito naman kasi si Jonella. Naging horror bigla. Naging horror bigla. Okay, happy thoughts. Okay, going back. Dapat happy tayo. Okay, sige. Going back. Ano ba yan? Pero actually, pwede na ka tayong bumalik dun sa music video ni Jonella. wag na tayo mag-horror memes. Totoo. So, yung music video ni Janela na Hey You. Actually, nagulat ako na yun yung naging, yun yung naging plot. Kasi, pag pinakinggan mo yung song at binasa nyo yung lyrics, it's really about any other kind of love na, di ba? Yung parang nagpapakyut, bakit alam ko namang type mo ka, ba't di mo ako lapitan, di ba? Ba't di ka lumapit, ganyan. So, very, very interesting na of all kinds of love stories or meet cutes or parang puppy love, ganyan. Ito yung napili mong plot. Ikaw yung nag-isip ng plot na to. Yeah. Fresh to from
dahil ang dami nga nag-ship ng Janela Jane. Because of Dahil sa More Darna. Revelos Darna. Oo. Tapos dapat magkakaroon kayo ng ng pelikula, 'di ba? So, bakit why did you come up with Oo this nga. kind of a plot for Hey You? Feeling ko, lagi ko naman to sinasabi. Feeling ko nga nagsasawa na sila, kakaulit ko. Pero, ang tagal na din kasi naming iniintay yung GL because we were supposed to have a GL movie talaga. Pero hindi siya natuloy. Maraming naging problems. Pero, in the end, supposedly matutuloy na siya. Tapos, hindi siya natuloy. When I was listening to the song, sabi ko, parang, ang dami ko ng songs na nagawa about kilig-kilig, love. Parang gusto ko siyang ibahin. Gusto ko siyang gawing, I want it to be aligned with ano ba yung ngayon? Ano ba yung ngayon ko? Mm. So, naisip ko, since malapit na rin yung Pride Month, why don't we make, oh no, wait lang. Ayan. Namatay lang yung isang recording. But anyway, Kala ko okay. Kala ko may tumalon eh. May may dumaan. wala naman. Oh, go. Then sabi ko, why don't we make this, about girl love? Kasi marami na ring GLs na lumalabas. Tapos ngayon, sobrang lakas din nung clamor for more GLs. So I was thinking, why not turn this into Jade Nella? Kasi ang tagal na naming nag-iintay. So, buti na lang on board yung Star Music sa idea. And, ayun, I wanted to highlight lang din talaga when you say it's gay, it's just any other love. It's just gay, but it applies to any other love. So, ayun yung gusto ko i-highlight sa video. True. Ganda. Love it. At happy na on board ang Star Music. Wala nang masyadong True. Sina Sir Jonathan. Yes. Discussion din. Sir Roxy. Diba? Sir Roxy and John. Si Jonathan ang producer. Yes. Kuya Of John. Hey You. So, pag mapanood niyo yung Hey You, very relatable siya. Kasi high school siya eh. High Young school love. kilig na Oh. Young love. Yung makaka-relate ka in a way na I'm sure once in your high school life or actually umabot pa nga ng college tong mo, diba? Ang haba nung tinakbo nung nung relasyon nung dalawang bida. At one point in your school life, naging inspirasyon mo yung kahit hindi kanya bet din. Pero syempre dito bet din siya. Oo. Merong ganun eh, yung parang from afar makikita mo tapos di mo alam kung type ka ba, hindi mo alam kung lalapitan mo ba, ganyan. So, wala, nakakatuwa. Very happy. And it was shot like how rom-coms are shot. Hindi siya yung usual na music. Parang talaga, narrative talaga siya na may backdrop na kumakanta si Janela in between the scenes. True. Tsaka yung yung maganda dun sa music video. Dahil nga familiar, kung sino nga yung mga familiar dun sa uniform, na parang malapit siya sa St. Paul, ganyan. Tapos dun sa high school rin kasi, high school ko, ganun din yung palda ng mga girls. Ganun, same din sa St. Paul, ganyan. Oh, Tapos, okay. so Catholic school. Pero nakakatuwa kasi parang, kung yung St. Paul, di ba, Catholic school din, ganyan. Pero dun sa music video, parang hindi itinatago yung kilig between two girls. Parang out in the open siya. Kahit na parang implied na Catholic school siya, ganyan. Parang nakakatuwa na, out in the open yung unrequited love, kunwari sa start. Kasi eventually hindi pala. Nakakatuwa. Yeah. Ang refreshing. I wanted people to reminisce about yung high school love. And marami namang gumagawa nun. Pero naisip ko, parang wala pa masyadong gumagawa nung angle na girl love. Tapos high school love na music video. So, sabi ko, parang perfect. Sino yung director? Yes. One of my closest friends from Darna, si Hannah Padua. Yeah, I Si actually... Hannah, Yeah. naibig ngayon ni Dan. Yes, yeah. Okay. Napupunta, doon ako galing na shoot, tapos babalik ako dito na hindi ko alam sana, walang tumalon sa Siya AD ni Dan. Siya din script ko namin sa Replacing Chef Chico. Yeah. Siya AD namin siya. Anyway, go. Wala yun. I just got sobrang close sa heart ko yung project kasi I got my closest friends to produce it. So, sobrang happy ako with the result. Ang AD niyan, di ba si Ian din? Ian. Si Ay, Ian Villa ng taray. nasa Marahuyo Project. True. Galing ni Ian. Ang nakakatuwa dun sa sa music video, yung sinasabi ni JP,
wala na sa plot yung ano, yung coming out, wala na yung nagagalit yung parents, walang ganon, walang walang sister na nagsasabing ano, bawal yan, bawal yung holding hands kayo, bawal yan. Wala sa world ng music video na to, it's not an issue. Yeah, Diba? it's not an just issue. love. Yes, ang ganda. Love it. Love you for that. Galing. Thank you, Direct. Thank you At for na- being at a true nasa- ally. Yes. At nasa YouTube siya, guys. So after nito, panoorin nyo. Kasi nga, yun, it was shot like a rom-com. So, very happy. Pero kailan yung next na release mo? Kailan yung next song mo? Kasi June pa to eh. Yeah, actually, I'm working on my album. Tinatapos ko lang siya. So, sobrang excited ako maglabas ng new music. Very, very soon. Siguro next month. Or baka basta mid this year. Wow! Ang pagbabalik True. ng Janela Music. Tsaka manawagan na tayo kay Sam Lee para sa Jane Nella na rom-com. Actually, yeah. Para sa GL. Yes. Hello, Samantha. She actually Lee. messaged me after ni-launch yung music video sa Pride. Tapos sabi niya sobrang nagustuhan niya. Thank you so much. I'm so glad when people appreciate the music video. Yes. O sa ang ganda. mag-pitch ka na sa Project 8. Meron na kami actually. Sige, mag-pitch kami sa'yo. After ng Direk, Janela baka December naman. era. Mag-pitch kami. Baka naman pwede ko kayo maka-work. Ay, hindi! Gusto namin! Nagpipitch kami dati. Hindi lang talaga nagtutugma ang stars. Minsan kasi, actually, akala ng mga tao na outside the industry, parang ang dali lang mag-cast. Actually, madali na lang kapag gusto talaga ng artista, pero marami talagang factors for the stars to align. So, hindi lang siya kagustuhan ng artista. Availability ng artista, 'di ba? Kailangan available, bagay ba sa kanya yung role? Okay ba sa management na gawin yung role na yon? Chemistry, pasok ba sa tawag dito sa career path ng artista, 'di ba? Like usually, for example, in a love team, sobrang hirap kunin ng isang artista na part ng love team, tapos ang gagawin mong pelikula ay hindi love team. 'Di ba? Ang hirap kasi hindi part ng path nung artista na binibuild yung love team nila tapos biglang gagawa ng solo yung isang artista. So, kaya sana mag-align ang stars. Sana mag-align ang stars para makuha natin si Please. Jane at Janelle. I'd love Sana. Ayun. At aabangan namin ang next song na isi-stream namin from Janela. Yes. Ilang songs 'yon yung album? Around 6 to 8. Tapos yung next song na i-release, I'm not sure, baka mamaya mali pala ako. Pero ang alam ko, yung next song na i-release, I sang a song that was written by Moira. Ooh. Ooh! Amazing. Taray collab. Tapos, si Jonathan din ang mag-produce, ang nag-produce. Love it. This year. Tapos after nito, acting ka ulit. Or papagsabayin mo silang dalawa? Actually, ayoko nang pagsabayin, pero magsa-start na ulit ako sa soap this September. Pwede na ba sabihin? O hindi pa? Bawal pa sabihin kung anong details, pero nasabi ko na. Ayan, magsa-start. So kapag may nilabas na teaser, sabihin ko sa nila siguro. Yun na yun. September. Love it! Booked and busy. Thank you so much, Janela. Maraming salamat na Thank finally you, natuloy na Ren. to. Thank you. Actually, ako talaga nag-request nito sa Star Music, so thank you so much for Aw, having me. thank you. Yes, super thank you. Na nag-align ng ang schedule. At congratulations sa sunod-sunod yung mga pelikula mo. Mga projects mo. Congratulations. Thank you. Oh, galing. Sana sa susunod in a GL and rom-com siya. Ka namin makita. True. Oh. More blessings and more projects. More blessings. Saan ka namin mahahanap? Saan ka nila mahahanap? Dami mong fans dito. Yes, salamat sa lahat ng nakinig ngayon. Thank you so much for having fun with us. You can find me on... Saan nga ba? You can find me here on Instagram and Twitter at SuperJanella. And of course, sa Spotify, you guys can stream my music. Please do stream my music. I really, really want to make more music. And ayun lang. Abangan nyo yung album ko. And
yung new soap ko soon. Congrats! Thank you. Congrats, Thank you, congrats, Janela. Janela. Thank you, Janela and Star Music. Maraming salamat. At abangan namin ang ang next music video and ang next GL mo. At yung buong album, abangan namin yan. Thank you so much. Thanks, Te! Ayan, so sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like and subscribe ang Walang Kwentang channel. Every Monday and Thursday, 8 p.m. yung release namin sa YouTube. And every Thursday, release namin sa Spotify. Thank you sa mga VVIPs natin for subscribing. If you want to be part Thank of you, the guys. recordings, punta kayo sa ang Walang Kwentang Podcast.com. And part of your subscription will go to our My Kwentang Scholars. So for this semester, isang buong classroom na public school sa Laguna ang pupuntahan natin and renovate natin yung classroom nila. Yes, puntahan Thanks, namin sila ng guys. puntahan natin sila sa September 28. Yes. Kaya natin. Tsaka kanina Ayun lang. tsaka kanina nag-premiere yung isang episode natin, yung 1001 Things to Do Before You Techie. Yung mga yung naabutan namin na nagbigay si Tony Gonzalez, nagbigay siya ng 100, nagbigay siya ng $120. Thank you. Lo! Oo, Bakit? di mo nakita. Mayaman yan si Tony. Thank you guys. Thank Tony. you. Thank you. Thank you, Janela. Thank you, mga ka-MN. Thank you. Thank you guys. Bye!